Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Return to Oz. May isang salamangkero na nagngangalang Irfan Zhu na nangangarap maging hari ng lupain ng Oz. Ngunit itinuturing siyang peking salamangkero ng mga naninirahan doon. Sa kabila nito, mayroon siyang dalawang tapat na kaibigan. Tuwing umaga bago sumikat ang araw, ginigising siya ng oso upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kanyang hukbong Viking at maipakita na siya ang nagbibigay ng liwanag sa lupain. Kapalit ng sinasabing liwanag na iyon, hinihiling niya sa mga sundalo na tulungan siyang salakayin ang Emerald City upang makuha ang mga pilak na sapatos. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga sundalo at tumatanggi silang sumama sa kanyang plano. Dahil hindi niya maasahan ang mga iyon, humingi si Irfan ng tulong sa oso at sa payaso upang makamit ang kanyang layunin. Iminungkahi ng oso na nakawin nila ang mahiwagang aklat upang makumbinsi ang hukbo na sundin ang kanyang mga utos. Kaya gumawa ng plano ang tatlo upang makuha ang aklat at pumili sila ng tamang araw upang lusubin ang Emerald City. Isang taon na ang nakalipas nang matalo si Irfan sa tulong ni Dorothy. Dahil dito, nagtayo ng malaking monumento ang Scarecrow, Tin Man at ang Cowardly Lion bilang parangal sa kanya. Ang kakaiba sa estatwang ito ay kaya itong gumalaw at sumayaw dahil kontrolado ito ng mga mekanikal na sistema. Habang nagaganap ang pagdiriwang, nag-disguise ang oso at ang payaso upang makalakad sa mga kalye ng hindi napapansin. Nang makakita sila ng pagkakataon, pumasok sila sa loob ng estatwa. Naniniwala silang doon itinago ang mahiwagang aklat kaya tinanong nila si Ruth Bailon upang malaman ang kinaroroonan nito. Dahil natatakot na saktan siya ng mga kontrabida, sinabi ng lalaki kung saan talaga nakatago ang aklat. Ngunit ang kompartimento nito ay nakakandado ng maraming padlock. Kahit ganoon, nagawa pa rin ng dalawa na pasukin ang lihim na lugar. Matapos baluktutin ang mga bakal ng hola, nakuha ng oso ang mahiwagang aklat. Samantala, sa totoong mundo, isang binatilyong nagngangalang Tim ang nagbibisikleta papunta sa bahay ni Dorothy upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Humingi muna siya ng payo sa isang app na siya mismo ang gumawa upang magkaroon ng lakas ng loob na kausapin ang dalaga. Sa oras na iyon, si Dorothy ay nasa kanyang silid, nagpipintura ng kuko at nakikinig ng musika kasama ang kanyang asong si Toto. Sumayaw siya na parang nasa entablado hanggang mapansin niya ang pagdating ni Tim. Pagkikita nila, binigyan siya ni Tim ng regalo na kanyang inihanda at kumuha pa siya ng florera upang mailagay ni Dorothy ang mga bulaklak. Ngunit hindi naging maayos ang kanyang plano at nauwi ito sa isang malaking kalat. Biglang narinig nila ang ina ni Dorothy na inaanyayahan silang kumain ng tsaa at cookies. Pumunta si Dorothy sa kusina upang kumuha ng pagkain habang si Tim naman ay naglibot sa bahay. Habang tumitingin siya sa salamin upang magpakalma, napansin niya ang isang pares ng pilak na sapatos na kumikislap sa isang stand. Dahil sa pag-uusisa, kinuha niya ang mga ito at sinuri. Habang hinahawakan niya ang sapatos, biglang nabuksan ang isang portal na nagdurugtong sa dalawang mundo. Agad na nagsimulang higupin ng puwersa ang lahat ng nasa paligid, kabilang si Toto. Pagpasok ni Dorothy sa silid at makita ang nangyayari, tumalon din siya sa umiikot na portal at nadala rin siya sa kabilang mundo. Samantala sa Oz, nagtagumpay si Irfan na makuha ang mahiwagang aklat. Ngunit upang mabasa ito, kailangan niyang isuot ang pilak na sapatos. Dahil dito, ginamit niya ang mukha ng tagapagbantay upang kumbansihin ang kanyang hukbo na lusubin ang Emerald City sa ngalan ng utos ng mahiwagang aklat. Gayunman, pinagtawanan lamang siya ng kanyang sariling mga sundalo. Biglang lumitaw si Tim na hawak ang pilak na sapatos. Sinubukan ni Irfan na nakawin ang mga ito ngunit bago pa niya makuha ay inatake siya ng aklat dahil tungkulin nitong protektahan ang tunay na may-ari nito. Dahil dito, itinapon si Irfan at ang oso papunta sa kagubatan. Si Tim naman ang kinilalang bagong may-ari ng aklat dahil siya ang may suot ng pilak na sapatos. Dahil hindi niya naiintindihan ang wika ng mga Viking, ginamit ni Tim ang kanyang app upang maintindihan sila. Nang malaman niyang gusto ng mga tao ang ulan, ginamit niya ang kapangyarihan ng aklat upang tuparin ang kanilang hiling. Dahil dito, naging masaya ang mga sundalo at nagsimula silang humanga sa kanya. Samantala sa Emerald City, sinubukan ng Scarecrow, Tin Man at Cowardly Lion na alamin kung sino ang nagnakaw ng mahiwagang aklat.
Matapos pagsamahin ang iba't ibang guhit ng mga saksi, natuklasan nilang ang mga tauhan ni Irfan ang may kagagawan nito. Sa ibang lugar naman, isang nag-iisang ogre ang nagpipinta sa kanyang lungga nang biglang may mga bagay na nahulog sa kanyang ulo. Lumitaw si Toto at nahulog sa isang lata ng pintura. Matapos iligtas ang aso, nakita ng ogre si Dorothy at iniligtas din siya mula sa pagkahulog. Sa simula ay natakot si Dorothy at akala niya kakainin sila ng halimaw, kaya kumuha siya ng matulis na kahoy upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita niyang nililinis lamang ng ogre ang pintura na dumikit kay Toto. Nang malaman ni Dorothy na vegetarian ang ogre, naging kalmado siya at sinabi niyang hinahanap niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Tim. Upang matulungan siyang mahanap ang bata, tinawag ng ogre ang isang uwak at sinabi dito na nahuli niya ang isang diwata sa kagubatan na balak niyang lutuin. Nang makita ng uwak si Dorothy, agad itong lumipad upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng ogre na iyon ang pinakamabilis na paraan upang makarating ang balita kay Tim. Kapag nalaman ng bata na bihag si Dorothy, siguradong pupunta ito upang iligtas siya. Pagkaraan ng ilang oras ng tuloy-tuloy na ulan, hiniling ng mga tao kay Tim na baguhin muli ang panahon at gawin itong nyebe. Ginamit muli ni Tim ang kapangyarihan ng mahiwagang aklat upang tuparin ang kanilang hiling. Di nagtagal ay nakilala niya ang payaso na nagawang lokohin siya. Kinumbinsi ng payaso si Tim na ibigay ang pilak na sapatos kapalit ng pangakong ibabalik siya sa kanyang mundo. Ngunit nang makalayo na ang payaso, napagtanto ni Tim na naloko siya at hinabol ito. Dahil sa makapal na nyebe, nahirapan siyang gumalaw at nagawa ng payaso na ibigay ang sapatos kay Irfan. Habang hinahanap ni Tim ang aklat, sinamantala ng mahiwagang aklat ang pagkakataon at hiniling sa kanya na ulitin ang isang pangungusap. Sa paggawa nito, hindi sinasadyang napalaya ni Tim ang aklat at agad itong naglaho. Dahil ayaw ni Irfan na muling mawala ang aklat, hinabol niya ito at napunta sila sa isang madilim na lugar. Doon ay inatake siya ng mga baluktot na sanga na parang mga kamay ng tao. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng espesyal na salamin na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang isang ibang realidad. Maya-maya ay narating niya ang isang kastilyo. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang isang magandang trono sa gitna ng silid. Nakita rin niya ang isang babae at natuklasan niyang ang mahiwagang aklat ay may anyong tao. Matapos makuha ang koronang matagal na niyang pinapangarap, umupo si Irfan sa trono at labis siyang natuwa dahil sa wakas ay naging hari na siya ng lugar na iyon. Samantala, nasa gitna pa rin ng kagubatan ang oso at ang payaso habang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang amo. Gumawa sila ng maliit na apoy sa ilalim ng kanilang silungan habang naghihintay. Ngunit pareho silang nahigop papunta sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay napunta sila sa kastilyo ni Irfan at suot nila ang parehong salamin na ginagamit ng salamangkero. Natuwa sila nang malaman na ang kanilang amo ay naging hari na ng lupain ng Oz. Habang nagdiriwang ang oso, nagpasya naman ang payaso na alisin ang kanyang salamin at doon niya natuklasan ang katotohanan tungkol sa lugar na iyon. Nakita niya ang babae na nag-aalok ng inumin kay Irfan at napagtanto niyang lason pala ang laman nito. Kaya agad niyang itinulak ang tasa upang iligtas ang kanyang amo at hiniling sa salamangkero na alisin ang kanyang salamin. Nang alisin ni Irfan ang salamin, nakita niya ang tunay na kalagayan ng lugar at agad siyang nataranta ng mapagtanto kung gaano kadilim ang mundong kanyang kinalalagyan. Nang malaman ng babae na natuklasan na niya ang katotohanan, nagpadala siya ng mga baluktot na sanga upang salakayin si Irfan at ang kanyang mga tauhan. Ngunit nagawa itong sirain ng salamangkero gamit ang pilak na sapatos. Pagkatapos nito, nagmungkahi ang babae ng isang kasunduan at sinabing ibibigay niya ang pinakamalaking hiling ni Irfan kung ibibigay naman nito sa kanya ang mahiwagang aklat. Samantala, habang papunta sa tore ng ogre, nagawa ni Tim na makawala mula sa mga tali sa kanyang katawan at sinira ang ilalim ng basket upang makatakas. Tumakbo siya sa kagubatan upang hanapin si Dorothy ngunit nagkaroon siya ng aksidente matapos madapa. Pagkatapos ng pagkahulog, nakatagpo siya ng dalawang tigre na may matutulis na pangil at sinubukan niyang itaboy ang mga ito gamit ang isang piraso ng kahoy. Nang makatakbo siya palayo, nagtaka ang dalawang tigre sa nangyari at kalaunan ay naging kaibigan pa ni Tim. Dahil hindi niya mahanap ang daan papunta sa tore ng ogre, humingi siya ng tulong sa mga ito at inalok siya ng isa sa mga tigre na buhatin siya sa likod nito.
Habang hindi pa dumarating si Tim na may dalang pilak na sapatos, naglibang muna si Toto at ang ogre sa paglalaro ng chess. Ngunit si Dorothy ay naiinip na at balak nang umalis upang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, napansin ng tatlo na sila ay inaatake dahil maraming bato ang bumabasag sa mga bintana. Ipinagdiwang ng ogre ang tagumpay ng kanyang plano dahil nagpadala ang Scarecrow ng mga pangkat ng tagapagligtas upang pabagsakin ang tore. Ngunit kabaligtaran ng inaasahan, nagsimulang sumayaw ng masaya ang ogre sa loob ng kanyang kuta. Sa pamamagitan ng kanyang sayaw at mga akrobatikong galaw, napigilan niyang tamaan ng mga bato sina Dorothy at Toto. Sa huli, sumuko rin ang grupo at labis na natuwa si Dorothy nang makita muli ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nag-alala siya nang mapansin niyang wala si Tim. Biglang dumating ang uwak at kinausap ang ogre. Nang malaman nitong ligtas si Dorothy, pinakawalan niya ito at sinabi sa dalaga na natagpuan na niya ang magnanakaw ng pilak na sapatos. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sundalo na may dalang basket, ngunit nalaman nilang nakatakas na pala si Tim habang nasa daan sila. Kaya nagpasya si Dorothy na maglakbay gamit ang isang lobo upang hanapin siya. Nang marinig ni Tim ang tinig ni Dorothy, sinubukan niyang kunin ang kanyang atensyon ngunit hindi siya napansin. Habang naglalakad pababa ng isang dalisdis, nadulas siya at nabangga sa isang puno. Doon niya nakilala ang isang masungit na ardilya na gumabay sa kanya papunta sa kastilyo ni Reyna Romina. Nang ipasok ang isang walnut sa butas ng punong oak, bumukas ang pintuan ng palasyo. Humingi si Tim ng tulong sa Reyna upang makauwi sa kanilang mundo. Binigyan siya ng ardilya ng isang sipol at sinabing kailangan lamang niya itong hipan ng 3 beses upang makabalik sa daigdig. Ngunit tumanggi si Tim na iwan si Dorothy at nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalaga. Biglang lumitaw si Irfan at ang kanyang mga tauhan kasama ang mga halimaw na mukhang baboy na may buntot na parang alakdan. Ngunit napalibutan sila ng mga sundalong Viking at inutusan ng salamangkero ang mga halimaw na umatake. Dahil sa takot, tumakbo si Tim palayo sa lugar ng labanan at nakita siya ng kanyang kaibigang si Scarecrow. Ibinaba nila ang lobo upang makasakay siya, ngunit napagtanto ni Tim na nasa panganib si Dorothy kaya hiniling niyang umangat muli ang lobo. Nang maipit ang lobo sa sanga ng puno, iniutos ni Irfan sa mga halimaw na patayin si Dorothy. Ipinagsapalaran ni Tim ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nang maging ligtas si Dorothy, tinusok si Tim ng halimaw at biglang naglaho ang kanyang katawan. Napunta siya sa parehong lugar na pinuntahan ni Irfan at nagbago ang kanyang paningin nang isuot niya ang salamin. Doon nagpakita si Romina at binalaan siya na nasa panganib si Dorothy. Dahil nag-aalala siya para sa dalaga, agad niyang inalis ang salamin at bumalik sa realidad. Umakyat siya sa mga lumulutang na bato at nakatakas sa pamamagitan ng portal na ginawa ng Reyna. Samantala, sinimulan na ni Irfan ang pag-atake sa Emerald City at nakapasok ang kanyang mga halimaw sa lungsod. Ngunit ginamit ng mga mamamayan ang estatwang itinayo para kay Dorothy upang itaboy palabas ang mga halimaw na baboy. Dahil dito, napilitan ang salamangkero na gumamit ng ibang paraan upang manalo. Binuksan niya ang mga pintuan ng dam upang bahain ang lungsod. Sa oras na iyon, nalungkot at nawala ng pag-asa si Dorothy dahil akala niya ay namatay na si Tim. Ngunit nang makabalik ang binata sa lungsod, labis siyang natuwa at muling nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Lumitaw ang uwak at ibinunyag ang plano ni Irfan. Sinabi nitong binuksan na ng salamangkero ang dam at kung walang gagawin ay malulubog sa tubig ang lungsod. Upang maiwasan ang sakuna, nakaisip si Tim ng plano na gamitin ang estatwa bilang pananggalaban kay Irfan at sa kanyang mga halimaw. Kinontrol niya ang robot na estatwa ni Dorothy at naglakad papunta sa dam. Nang makita ito, nagsimulang umatras ang mga halimaw ngunit inutusan sila ng salamangkero na umatake. Sinubukan nilang pabagsakin ang estatwa gamit ang kanilang mga buntot ngunit muli silang natalo at tumakas. Habang tumatakas ang mga halimaw, may mga batong gumulong sa daan at natumba ang estatwa. Halos madurog si Irfan ngunit nakaiwas siya sa huling sandali. Sinamantala ni Tim ang kaguluhan upang makatakas at tumakbo papunta sa tore ng dam. Sinundan siya ng salamangkero kasama ang kanyang buong hukbo upang siguraduhin hindi na siya makakatakas. Matapos maisara ang mga pintuan ng dam, nahuli si Tim at muntik ng patayin. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono.
Dahil sa kuryusidad, kinuha ito ni Irfan at nakita ang application na ginawa ni Tim. Nang makita ng kuneho na nasa panganib ang kanyang kaibigan, nakaisip ito ng paraan upang linlangin ang salamangkero. Sinabi niya na ayon sa propesya, ang tunay na hari ng lupain ng Oz ay may pulang marka sa talampakan ng paa. Kaya hiniling niya kay Irfan na alisin ang pilak na sapatos upang patunayan kung siya nga ang tinutukoy sa propesya. Nang malinlang ang salamangkero, nakalaya si Tim at nabawi ang pilak na sapatos. Sinubukan niyang tumakas ngunit napalibutan siya ng mga halimaw na baboy. Nang subukan ng isa sa mga ito na kunin ang sapatos, bigla itong naglaho. Doon napagtanto ni Tim na kayang puksain ng pilak na sapatos ang mga halimaw. Dahil dito, napaurong niya ang lahat ng mga ito at nabawi rin niya ang kanyang telepono mula kay Irfan. Matapos mailigtas ang Emerald City at mabawi ang mahiwagang sapatos, nagpasalamat si Tim sa kanyang mga kaibigan at ipinagdiwang niya ang tagumpay kasama si Dorothy. Kinagabihan, nagpaalam ang dalawa sa kanilang mga kaibigan bago bumalik sa kanilang mundo kasama si Toto. Ngayong ligtas na ang Oz, ginamit ni Dorothy ang pilak na sapatos upang ibalik sila sa daigdig. Masaya silang nagpaalam sa kanilang mga kaibigan sa isang magandang salusalo. Pagkalipas ng ilang sandali, nakabalik na sila sa bahay ni Dorothy at tinulungan ni Tim ang dalaga na ayusin ang kalat sa kanyang silid.